Hey guys, it's me, Kuya Shed. It's story time. Hey guys, it's story time, Genesis chapter 42 and 43. So in summary, sa chapters na to makikita natin yung story dito kung saan nagkaroon ng matinding taggutom sa land of Canaan. Nadala ni Jacob yung kanyang mga anak upang bumili ng pagkain sa lugar ng Egypt. Take note, ang gobernador doon sa lugar ng Egypt ay walang iba kundi si Joseph, kapatid ng mga anak ni Jacob, na kung saan ay kinainggitan nila at ang nangyari ay naibenta si Joseph bilang alipin kapalit ng ilang peraso ng salaping pilak. At pagdating nila doon, nakita nila si Joseph, yung gobernador, yung nangunguna doon, at hindi nila nakilala na si Joseph yon. Pero si Joseph, nakilala niya yung kanyang mga kapatid. Gusto niya makita if yung puso ba before at nung panahon na ito ay same pa din. Ganun pa rin katigas o ganun pa rin kasama. So ang ginawa ni Joseph ay pinagbintangan silang mga spies. Mga espiya kayo. Diba? So ang ginawa ni Joseph ay kinulong muna sila, but later on ay nagkaroon sila ng pag-uusap dito na kung hindi nga kayo spies ay dalhin nyo yung isa nyong kapatid pa na naiwan sa lugar ng Canaan kasama ni Jacob, which is si Benjamin yon. Tama. Ngayon, naiwan si Simeon na nakakulong at yung iba ay bumalik ng Canaan. At nung dumating na yung time ay kasama na nila si Benjamin, and then pinaghanda ni Joseph sila ng pagkain. Tinanggap niya sila ng napaka-kind na pagtanggap. Diba? Kumain sila sama-sama, and then hindi pa rin nila nare-recognize na si Joseph pala yun. Pero gusto ko muna ipakita sa inyo this time sa chapters na ito kung paano ginamit ng Diyos yung uncertainties, yung challenges, yung problems na kinaharap nila, which is the famine, upang may labas yung tinago nilang kasalanan. They said one to another, "We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore, in his distress came upon us." Ang na-feel nila yung guilty, yung ginawa nila sa kanilang kapatid na si Joseph. Minsan gumagamit ang Diyos ng problema, pagsubok sa buhay. I don't know about you, kung ano pinagdadaanan mo, but ang Diyos ginagamit ito somehow and somewhat upang palabasin yung kasalanan natin tinatago. Diba? We all have sin, lahat tayo may kanya-kanyang kasalanan. But ang gusto ng Panginoon doon sa pag-reveal ng kasalanan natin ay hindi para i-condemn tayo, hindi para ipahiya ka, hindi para although nakakahiya yung mga ginagawa nating kasalanan, but ang gusto ng Diyos is magkaroon tayo ng pagbabago. Diba? Kung gaano kasarado yung ating isip, ay ganun bubuksan ng Diyos. Kung gaano katigas yung ating puso, ganun palalambutin ng Diyos. At magkakaroon tayo ng unti-unting pagbabago ng buhay. Kaya matutunan sana nating lumapit sa Kanya. At sabi naman ng Biblia, ang Diyos ay tapat at tayo ay patatawarin sa ating kasalanan.